Ay, guys, may issue ako. Oh, ano yun? Kapag ang babae namatayan ng asawa, di makakuha siya ng SSS benefit. Oo, dapat. Kasama ba dun yung mga anak niyang minor de edad? Dapat. Anong tanong yan, ha? Ang alam ko automatic beneficiaries yung nakalista doon na asawa at saka mga anak. Oo, teka. Sa rules yan ng SSS. Yeah. Nabanggit mo yan. Tanong ko lang, paano kung may bago nang kinakasama yung nabiyuda? Tapos yung mga anak nila inhebili na sa iba. Ang tanong ko ngayon, di ba dapat lang na mapunta yung SSS benefit dun sa mga anak na lang? Oo. Ay, oo nga no, ang complicated niya na. Pero alam niyo, hindi ko sure. Pero kasi yung alam ko, hanggat hindi pa nakakapag-asawa ng bago yung babae, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pagkuha niya ng monthly SSS benefits. Diba? Ganun yun eh. Yun yung alam ko. Hindi ko lang sure. Alam niyo, pero para maging sure tayo dyan, mabuti pa tanungin na lang natin si Kuya Alan Bagay, at Ate tama. Pia. tama. Di Diba? wala Tito Boy? tayo. Abay, buti pa nga. At ang maganda nito ay narito po ang hihingi ng payong kapatid, si Gemma. Gemma, welcome to the program. At nais kong ipakilala sa iyo si Ate Pia at Kuya Alan. Bali po, yung complaint ko po is regarding SSS po ng benefit ng mga pamangkin ko po. 2016 po, namatay po ang kapatid ko at meron po siyang SSS. Kasi po, yung may hawak po nun is yung asawa. Meron po siyang pension na natatanggap. Divided po yun sa 3. Sa asawa at sa 2 anak po. Ang problem po is wala pong binibigay sa 2 anak kahit piso. Lahat po sa kanya. Then after 8 months po namatay ang kuya ko, 2016, umalis po siya sa amin. Dala po yung bunso niyang anak. What year was that? 2017 na po. May 2017. Yung mga anak were 4 4 years old? years old po. Okay. 4 and 3 years 4 old. and 3 years old. Yes po. Pero yung panganay po kasi niya, Kuya Alan, is simula 1 year old po nasa amin na. Then yung pangalawa po ay yun po ang nasa poder niya na nanay. Bakit nasa inyo yung panganay? Nag 1 year old po yun ng September 22. Nung September 22, manganganak din po siya that day. Nasundan po agad, in short. Tapos September 23 po naging birthday dahil 12:05 na po lumabas yung baby. After that day po, naggawa po siya ng letter na hindi niya po kaya ng pagsabayin yung dalawa. Ang nakumukop ko po dun sa panganay niya noon is yung tita ko po na PWD. Yun na po ang nagpalaki simula 1 year old up to present. Yung bunso po ang nasa kanya, na nasa akin na din po ngayon. 3 years na po, kasi ni-rescue ko po sa kanya. Wait. Pero at that time, buhay pa yung brother mo, di ba? Apo, hindi daw po nila kayang palakihin yung At bata. silang dalawa, okay. Kasi sabi mo, Yes po. sabi niya, hindi niya kaya. Magdalawa naman ang magulang. Yes So po. pareho nilang sinabing hindi nila kaya. So when Apo. did you first go to SSS to either inquire or complain na walang nakukuha yung mga bata? 3 years ago lang po. Please. Kasi po, nakita ko po na meron na po siyang bagong kinakasama at saka meron na po siyang 2 anak. Yung pension po na pinaghirapan ng kapatid ko, ibang pamilya po nakikinabang. 3 years ago, nagpunta po ako sa SSS. Sabi ko po, kinocomplain ko na itong asawa ng kapatid ko na kumukuha ng pension ay may asawa na, may kinakasama na at may anak na po. Ang hinihingi po nila sa akin nung time na yon is SS number, birth certificate, death certificate, marriage contract. Okay. Which is wala po ko kahit isa kasi dala po nung babae nung umalis siya sa amin. Nasabi mo sa SSS na, Yes po. wala ka nun? Opo, sinabi ko po sa kanila. Anong sagot nila? Nung punta ko, bumalik ka na lang dito kapag may papeles ka ng hawak. Nag-try po ako, pumunta po ako ng NSO, PSA, kung pwede po akong kumuha. Pero wala po akong karapatan daw. Yung asawa lang daw po ang may karapatan. Sa makatuwid po, hindi po ako nakakuha. Basically, nakukuha niya yung buong pensyon Yes po. through an ATM card na bigay din Yes ng po. SSS. Apo. Kasi I'll start there, then interject anytime, pati ate, no? So kasi, di ba, normally, pag namatay yung isang spouse, i-assume mo talaga na yung mga anak nandun sa surviving parent. And then, kahit sabihin mong hati sila, kung minor naman yon, Apo. so it's either dun na nga sa surviving tatay o nanay, Apo. or yung nanay mag-open ng account in trust at dun din ihuhulog. To be fair sa SSS,
parang logical naman to assume na kung namatay yung tatay, eto yung pension sa nanay who's also a dependent and also a beneficiary, and then nakalista naman yan sa SSS, tapos yung dalawang anak. Opo. So hanggang doon, walang problema. Ang problema nung nag-complain ka na, dito naman papasok yung paulit-ulit mo maririnig sa lahat ng abogado at politiko. Maririnig mo sa kanila yung sinasabing, the law might be harsh, but that is the law. Pero maririnig mo rin yung common sense. Yes, So, what do I mean by that, di ba? So, for example, pag sinabing, ma'am, wala tayong magagawa kasi rule sa amin na kailangan may birth certificate, death certificate, at saka SSS, di ba? Yes, Pero common sense naman. Kung nandun nga sa asawa at ang kino-complain mo yung sa asawa, bakit niya ibibigay sa iyo yun? Tama po. And we've been talking about this in the show many times na sa maraming developed countries, yung nakikinig sa'yo, sasabihin yung requirements, pero pag nakita niyang hindi ka pasok sa general rule, sila na dapat magbigay sa'yo ng alternative. Na hindi, ma'am, ito talaga requirement, pero kung wala sa kanya, this is what you can do. So I'll stop there and in behalf of Kuya Boy and Ate Pia to offer nga na i-follow up yung letter mo of July with our staff. And not only to follow up and to accompany you, but to find out, without any judgment now, kasi gusto ko rin malaman yung facts, paano, gusto ko malaman sa SSS, anong procedure nyo, paano nga kung ganito. Just to conclude, no? So, ang last action mo officially, nag-file ka na talaga ng letter na rating yung nangyari. Yes po, last July po. Ito pong huling punta ko, na-provide ko na po yung death cert. And from that time, they haven't... I-receive po nila yun, Then binasa they po haven't nila. communicated to you? Wala po. Hiningi ba nila email mo o cellphone mo, Yes messenger, po, hiningi WhatsApp? po. And Pero wala pong wala pinta pang pa po nung communication, time. yeah. Ang idadagdag ko ngayon sa diskusyon natin, no, yung proseso. So, isa yan sa nakikita kong room for, again, Kuya Boy, amendment of the law or review of the law. Kasi, sabi naman nung sa PSA law natin, pwede kang kumuha ng kopya ng yan, yung mga birth certificate, ganon, kung, babasahin ko to sa iyo, kung ang hihingi nun is the court or proper public official whenever absolutely necessary in any administrative, judicial, or other proceeding to determine the identity of the person. So, pwede palang mahingi yun ng isang korte o public official. So, kung tutuusin, si public official, yun yung sa SSS, pwede niyang hingin yun. Dahil pwede kanyang tulungan at sabihin sa'yo, o sige, tingnan nga natin kung itong mga dokumento mo, makukumpleto mo, sasabihin mo, hindi, kasi wala akong karapatan kunin. O sige, kami hihingi para sa'yo. Pwede naman yon, no? Wala kang judicial order na ikaw ang may parental authority sa mga bata. Kumbaga, ampon-ampon mo yung mga bata. Opo. That's why ako ay isang advocate ng ampon. So kung gusto mo nang ampunin yung mga batang yan, tulungan namin kayo na maampun mo na sila ng maayos kasi hindi ka lang dito magkakaproblema eh. Pati dun sa mga ibang mga sa eskwelahan ng mga bata kasi wala silang kinikilalang magulang. So ang nakita kong gap din is sana may paraan sa barangay level na magsucertify sila na ito since 2017, nasa sa kanya yung mga bata. Siya na ang kinikilalang magulang ng mga batang yan. Kasi para pumunta pa siya sa korte. So sana may way, Al. Kasi in the same way na yung batas na ginawa ko, yung administrative adoption, hindi ka napupunta sa korte para mag-ampun ng bata. May proseso pa rin, metikuloso pa rin. So sana sa barangay level, may proseso din na kung wala na mga angal at ipapatunayan ng lahat ng kapitbahay mo, ng barangay captain, na ikaw naman ang aalaga nun, dapat proof na rin yan sa SSS. So, yung sitwasyon mo, parang nabibigyan din ako ng inspirasyon na kalkalin yung mga batas na yan para mapadali din yung buhay nyo. Kasi makatulong man kami sa'yo at kami natutuwang makatulong sa'yo, ang daming katulad mo na pabalik-balik na lang parate. And hindi ko naman din basta-basta masisi yung SSS kasi batas din yung sinusundan nila. Babalikan natin yung kaso mo and hopefully nga, we will have positive answers, not only for yung dalawa mong pamangkin, but then we can have a recap, Kuya Boy, dun sa mga nanonood, kung similar yung sitwasyon nyo. Siguro tatanong din namin sa SSS, pag medyo nga ganyan na yung sitwasyon, meron bang hotline o meron specific person sa opisina na pwedeng takbuhan? Kasi in your case, palipat-lipat ka, no? Opo. You were trying pero walang nakapagbigay ng Opo, solusyon. 3 taon po.
Trinay ko po ng trinay. Kasi po, may bago na po siyang pamilya eh. May dalawang anak na po siya sa bago niya kinakasama. By the way, kaya niya paulit-ulit sinasabi yon kasi nga, sa batas, pag nag-remarry, wala ka ng pensyon. Sa internal rules and regulations, Opo. IRR, nakalagay, kung may ka-live-in or partner ka na, Cohabiting. hindi na. So, ibig sabihin, kung dati hati sa 3 yung pensyon, kung ikaw ay hindi na kasama, dapat dun na sa 2 anak. Opo. So, kaya niya paulit-ulit sinasabi na may kinakasama na. Opo. Diba? Baka akala nyo kasi it's more personal relationship. Okay. Gemma, maraming salamat. Maraming salamat. At sasalubungin ka ni Kuya Larry, ang ating staff, para tuloy-tuloy ang pagtulong ng ating programa. Sa ating pagbabalik naman po ay isang dakilang ina. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit this world has become a better place. Because ang kwento ito ng isang ina na nagtayo ng NGO para makatulong sa mga bata na may special needs. Siya po ang ating pasasalamatan sa pagbabalik ng... Sinamahan ng Cayetano in Action Team si alias Gemma sa SSS North Fairview Branch para alamin ang status ng inaasikasong SSS pension ng kanyang yumaong kapatid. Naisumiti na ni Gemma ang lahat ng dokumento na hinihingi ng SSS. At isasagawa na ng SSS ang kanilang investigasyon na magpapatunay na ang hipag ni Gemma ay matagal nang may kinakasamang iba at may anak na rin sa bagong kinakasama. Makita lang po namin na talaga pong nag-asawa na or nag-cohabit na. Titingnan natin, ma'am, yung mga months na na-receive ni ma'am na dapat po hindi sa kanya, ibibigay po yun. Ipon lang po lahat yun, then ibibigay po yun doon sa mga bata. For priority naman po natin yung case po ni ma'am. So, yun po. Until next week po, bibigyan po namin po kayo ng feedback doon po sa investigation po na yun. 3 taon nang inabot ang pag-aasikaso ni Gemma na mapunta sa mga pamangkin ang SSS pension ng kanyang yumaong kapatid. Ngayon ay nakakakita na siya ng tuldok sa matagal na niyang ipinaglalaban. Masayang-masaya po ako, lalo na po nung nalaman ko na pwedeng mapunta po talaga sa mga pamangkin ko hanggang 21 years old po sila. Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, maraming salamat po. Hindi po ako nagkamali ng nilapitan. Mabilis po na solusyonan lahat ng katanungan ko, mabilis po yung aksyon. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.